Kasi sa prinsipyo ng core gift, Yan, nasa yan, maling yan. laban kayo. Yan, sige. Nasa maling laban kayo. Kahit anong ipayo ko sa inyo, ang ending dyan, ang trabaho dyan, selling. Ako, ilagay mo ako sa ibang larangan. Huwag mo lang Hmm. ako ilagay sa pagluluto. Hmm. Kasi wala akong talento sa pagluluto. Kahit pinilit ko. Hmm. Wala talaga ako sa luto. Ibig sabihin, hindi ako magpa-prosper sa pagluluto. Except na lang, kung mag-invest ako sa iba na marunong magluto. Ibig sabihin, may landas ka na kailangan dun ka para mag-prosper ka. Ibig sabihin, nasa maling mundo kayo ng asawa mo, Chris. Kahit anong ipayo ko sa inyo, ganito gawin nyo, mag-ads kayo. Gawin nyo, magbuo kayo ng group para sa mga OFW na maraming pera. O, tapos ganyan. Tapos magpa-VR tour kayo, virtual reality tour. O kaya, tapos maraming ako ipapayo. Ang ending, kakausapin nyo pa rin sila, selling pa rin yun. Tapos kung alam nyo, hindi kayong magaling mag-selling, yung parang pag nagbebenta kayo, parang sinisilyaban kayo ng puwet, ibig sabihin, hindi sa inyo yung larangan na yan. Ang magaling mag-selling, alam niyo kung sino? Si Kasosyong Ebony at si Kasosyong Ana. Talento po nila magbenta. Kahit ipin ng matandang Koreano, may ibebenta nila eh. Ganong kagaling si Ebony sa Kasosyong Ana magbenta. Masaya sila magbenta. Kasi core gift nila yun. Ang isang palatandaan ng core gift, para siyang laro sa'yo. Lumilipas ang oras. Marami nagsasabi magaling ka doon, pero hindi mo naman ginagalingan. Hindi mo pinipilit. Kasi regalo sa iyo ng Diyos yung talento na yun. Ngayon, kapag lumalaban ka sa isang bagay na hindi naka-align sa core gift mo, sa talento na binigay sa iyo ng Diyos, at nagsisimula pa lang kayo, nasa level pa lang kayo ng wealth creation, mahirap manalo. Ibig sabihin, hindi ko ituturo sa inyo kung paano makabenta ng madami. Ang problema nyo, wala kayo sa tamang landas. Kasi alam mo na kagad na introvert ka, alam mo na kagad na introvert si Mrs. Ibig sabihin, may isa pa palang magaling magbenta, dalawa pala. Bukod pala sa Mrs. ko, sa nanay ko. Ang nanay ko napakagaling magbenta. Ang Mrs. ko napakagaling magbenta. Ako po, hindi po ako magaling magbenta. Hindi po ako magaling magbenta. Pero pinag-aralan ko magbenta. And eventually, nagkaroon ako ng mga kasama na magaling magbenta. At hindi na ako nagbebenta. Ano na lang ginagawa ko? Iba na. Pero kung yan ang butter mo, kumbaga yung simula nyo, huwag kayong magsisimula sa bagay na hindi kayo dun magaling. Pwede nyo pilitin, pero hindi eh. Hindi naman for business kasi yung execution nyo ng real estate selling nyo eh. For side hustle nyo eh. Side hustle nyo siya eh. Parang trabaho nga rin. Trabaho Na siya eh. employee pa rin kami nung ibang employee kayo. Hindi kayo pwede mag-hire ng ibang seller para magbenta para sa inyo. Hindi para katulad sa akin, mag-hire kami ng ibang magaling kasi hindi ako magaling magbenta o yung ibang kasamahan ko. Kasi business ang ina-execute namin. Pero anong bumuhay sa akin nung wala pang kumikitang negosyo ko? Kung saan ako magaling, mag-program ng website, ng software. Kahit ayaw ko, kailangan kong gawin. Kasi may talento ko doon. Kaso kung doon ako nagsimula para makabangon ulit, makabayad-bayad. Pero kung magsisimula ka sa bagay na hindi naka-align sa'yo, labo eh. Hindi ka talaga mananalo eh. Problematic talaga. Saan pa kayo magaling si Mrs.? Bakit ba kayo napunta sa real estate business? Yan. Bakit kayo napunta dyan? Sir Arvin, yung aming, sabi nga, leche plan talaga, yung unang negosyo ni Mrs. na kanya. Masasabi niyang kanya. Medyo nalugi yun eh. Gawa nga itong simula nung nag-pandemic, bihira na yung umu-order ng leche plan sa amin. And ito pa nangyari, yung mga reseller namin, sila na rin gumagawa. Okay. Mga kasosyong Chris, hindi humina ang leche plan nung nag-pandemic. Dumami lang kayo. Ang problema ng ginawa nyo ni Mrs. nyo, sumuko kayo eh. Maraming yumaman sa pagkain ngayong pandemic. Ang problema, sumuko kayo sa leche plan. Sumuko kayo sa paggawa ng leche plan. Nag-ship kayo sa pagtitinda ng real estate. Wala namang masama. Kasi hindi kayo magaling doon, mahirap. Maya, magaling pala kayo sa luto. Saan ba kayo magaling ba sa luto si Mrs.? Sabi ko okay naman, magaling kasi pagka bago mag-Christmas na to, talagang consistent yung hataw talaga. Okay, paano kayo nakapag-start sa leche plan? Ano nangyari? Ba't nag-start kayo ng leche plan business? Around 2017, nag-e-explore din kami ng mga business. Bakit luto ang binenture nyo? Kasi si Mrs. Actually recipe ng mother din niya yung leche plan. And nakatulong niya yung biyanan ko sa pagluluto. Sabi ko, masarap ako yung leche plan natin. Naikumpara ko sa ibang nakakain ko. Sabi ko, hamak ako na masarap yun sa atin. Ba't ako hindi natin i-market?
Okay. Yung 2017 talagang yun yung hataw na hataw namin na sales. Mm. Yung talagang hindi na kami natutulog para lang. Kasi wala pang ibang nag-online food business noong 2017, 2018. Wala. Wala pa. And Nauna kayo sa mm, wave, tapos magaling pa kayo doon. mm. Noong nag-pandemic, lahat nagtinda ng pagkain sa online. Oo, marunong. Kasosyong Chris, hindi kayo nalugi. Mm. Nag-stop lang kayong solusyon ng problema nung business nyo na may tsansang sumabog. Mm. Sinuko nyo eh. Ay, wala nang bumibili ng leche plan. Hindi kayo nag-innovate to the next level. Nandun na kayo eh. Kumita na kayo dun. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa iba, para sa lahat ng mga kasosyo. Pag nag-business kayo, okay kayo dyan, ano? Tapos nagka-problema, huwag nyo iiwan yung business. Solusyonan nyo yung problema. Kung ba't nagkaka-problema, hindi ang solusyon ay magtayo ng bagong negosyo o bagong kabuhayan o magbalik sa pag-empleyado. Naghanap kayo ng comfort eh. Ang negosyo, up and down yan. Hindi porkit nag-up kayo, hindi na kayo mag-down. At hindi porkit dumaon kayo sa negosyo, hindi na kayo mag-up ulit. Ang punto, pag naka-experience kayo ng up, kita, no, lakas. Tapos nag-down kayo, tapos umayaw na kayo, ayaw na, lugi eh. Hindi kayo lugi, nag-stop lang po kayo. Ngayon, lumipat kayo sa bagay na hindi kayo magaling. Ngayon, sisilyaban ng puwet nyo dyan kasi hindi ka kayo magaling dyan eh. Para kayong nasusuka tuwing magbebenta kayo. Magaling kayo mag-create ng pagkain. Mag-create. Ba't hindi nyo naisipan na, Han, subukan kaya na. Eto, ang lechep lang kasi, pinutakti po kasi lahat yan ng gustong magtinda ng pagkain sa online. Kasi dali Google niyan eh. Sabi ko sa inyo, dalawa ikakayaman nyo ng pagkain online. Ayaw nyo maniwala sa akin eh. Pinakamasarap na relleno at saka pinakamasarap na luto ng hipon. Yan ang walang ma-orderan. Pinakamasarap na relleno. Yung pag nakaisip ng relleno, kayo maiisip, yan lang imbentuhin nyo. Pinakamasarap na relleno. Kahit mahal. At saka hipon. Pag may birthday yan, ang hirap lutuin ng hipon. Order ka na lang ng hipon na masarap. Yung sa dampa, may in-orderan lagi ang tito ko, si Tito Ching, shout out. Isang mentor ko sa business. Ang idol ko sa pagbi-business dito sa Pilipinas, si Tito Ching. Buksan niyo yung libro ko, then naka-dedicate doon. This book is dedicated to Tito Ching and Aisa. Kasi sila yung mga nakitaan ko na potential na posible sa Pilipinas magtagumpay sa business. Tito Ching ko yun. Nakita kong umasenso sa business. Napaka simple ng business niya pero malupit. Napasabog niya. Ganun kalupit yung Tito Ching ko. Nakita ko siya na wala. Wala pa. Nakita ko siya na maliit lang ang bahay. Nakita ko sa kanya na pwede palang umasenso ang negosyo dito sa Pilipinas. Ang tatay ko kasi nag-abroad eh. Ang option ko lang no para umasenso mag-abroad. Pero nakita ko yung Tito Ching ko nagpapagawa ng malaking mansyon. Ang dami sasakyan. Doon ko na-start na maisip na kahit hindi pala ako umalis ng Pilipinas, may oportunidad. Yun si Tito Ching. So tuwing may reunion kami, may bit-bit yun si Tito Ching na dalawang malaking palabok size na hipon. So napakasarap nun. So buong maghapon yun ang papapakin yun plus yung iba pang dala, syempre, di ba? Pero hindi na magluluto yung Tito Ching ko ng hipon, syempre, di ba? Maya bibili na lang yun. Pero taon-taon yun lang ang binibila ng Tito Ching ko. At taon-taon masarap yung hipon na yun. Wala pang pumalya. Wala kang ibang mabila ng hipon. Lahat ng hipon sa online ngayon, putragisan lasa. Either matigas, is either malambot, o kaya pag tanggal mo nung balat, kasama laman. Yun ang hipon. So dalawa lang ang ilaban nyo. Wag na sisig, wag na pares, wag na spaghetti macaroni, wag na pizza. Ihilera nyo ang core gift nyo sa isang bagay na wala pang nananalo kasi may chance na kayo maging number 1. Hindi porkit na ito naisip nyo, yan na yun. Minsan kasi may market factor. Ano yung market factor? Lahat ng tao kayang gawin niyang leche plan. Kahit ako yata hindi marunong magluto. Pag YouTube ko yan, makagawa akong leche plan eh. Ba't di tayo dun sa mahirap, dun sa wala? Ano yun? Ang hirap gumawa ng hipon. Pag hipon ang negosyo mo online, ang order sa'yo si Angel Locsin. Ang order sa'yo sila Ibana. Yung mayayaman. Bakit? Kasi gusto nila ng hipon at handa sila magbayad ng mahal. Kaso wala mabila ng hipon online na masarap. Doon kayo sa mahirap, wag sa madali. Kasi yung mahirap yan gawin. Kaya pag nagtagumpay kayo dyan, hindi kagad susunod yung mga gaya-gaya. Naintindihan nyo mga kasosyo? Hindi porkit hindi kayo nag-stop kayo kumita, stop na yung business nyo. Lalo na kung nakahilera kayo sa core gift nyo. Huwag kayo hihinto. I-figure out nyo kung ano yung next level na dapat yung gawin. Ang lagi nangyari sa negosyante Pilipino, magninegosyo. Dalawa lang. Magdadagdag ng kung ano-ano, pero hindi sinolve yung problema. Or, i-stop na yung negosyo, tapos maghahanap na lang ng bagong kabuhayan. Hindi po kayo lumaban eh. Sumuko kayo eh. Nung may first encounter ng problem, umistop kayo eh. Alam nyo saan ako hindi sumuko talaga? Ma-figure out kung paano mag-execute kahit walang pera. Milyones ang halaga ng mga inbensyon ko.
para ma-execute. Kung tumanga na lang ako, sinuko ko na lang na wala nang pag-asa dito sa Pilipinas, walang pera dito. Nasa Amerika na po ako ngayon. Doon na po ako kasi doon may pera. Pero nagdesisyon ako kasi, ang tatay ko kasi namatay. Nung panahon nagpapatayo ng mansyon ang Tito Chinko. Nagdesisyon ako na hindi ako alis ng Pilipinas para magtrabaho. Kasi ang tatay ko OFW. Nang umuwi ang father ko sa Pilipinas, may sakit. So parang nagtrabaho yung father ko sa Saudi, sa Riyadh, na mahabang panahon, pauwi-uwi lang, pero nung huling uwi, may sakit na. Ilang buwan lang, namatay na. Iniiwan na kami ng father ko. So sabi ko sa sarili ko, ayoko mangyari yon sa pamilya ko. Gusto ko dito ako para masama ko yung pamilya ko. Pero, ano gagawin ko? Paano aasenso? At doon ko napansin yung chewing ko. Ang chewing ko nagsimula sa maliliit na negosyo lang. Sa mga, ayoko sabihin yung business niya, syempre, business niya yun. Sabihin na lang natin sa mga madudungis na makina. Malalangis na makina. Yan. Malalangis na makina. Yun. Walang class na negosyo. Malalangis na makina. Sa mata ko, wala yun. Ang para sa akin, ang tagumpay na ang naka-opisina. Ang tagumpay yung nasa Makati, ganyan. Pero yung business ng tito ko, ganun. Malalangis na makina. Madugyot sa katawan. Pero nung namatay yung tatay ko, nagpapatayo ng mansyon yung chewing ko. Anong nangyari? Ibig sabihin, kahit saan ka magsimula, basta maging negosyo yan, aasenso ko sa Pilipinas. Nakita ko yun. May sitwasyon pa na ayaw na umalis ng father ko, kinukuha siya ng Tito Chinko. Sabi niya, kuya, kasi kuya niya yung father ko. Ang kapatid ni Tito Ching, ang nanay ko. Ang tatay kasi nila Chinese eh, no? So may somehow may ano sila sa business siguro. Hindi ko naabutan yung lolo kong Chinese. Siya yung Lim, yung lolo ko. Lim. Ang negosyo ng lolo ko talaga na yung Lim, hindi ko na naabutan. Beer house po sa Maynila. Parang kingpin daw yun sa Maynila nung araw. Hindi ko na kami nag-aabot. So siya yung Lim. Ang Urubia yung tatay ko. So sabi nung Tito Chinko, kuya, dito ka na lang pumasok sa negosyo ko, ganyan. Kaso maliit lang pa sahod ng Tito Chinko. So hindi pumayag yung papa ko kasi malaki sahod sa abroad eh. So, hindi matatapatan ng Tito Chinko. Eh di, sige. Parang naano tuloy ako sa kwento nung aking entrepreneurial awakening. Yan, entrepreneurial awakening. Di nag-abroad pa rin father ko. Kaso yun nga, may sakit pag-uwi. Tapos, masenso na yung Tito Chinko. Sabi ko, business ang career sa Pilipinas. Nag-basketball po ako. Hindi ako umasenso sa basketball kasi hindi ko core gift eh. Nagbanda rin po ako kasi may chance ang yumaman dun eh. Kaso hindi rin po ako naging matagumpay. Wala akong wido. Basketball naman, magaling ako pero hindi ganun kagaling. Saka naghihiwalay yung buto ko dito eh. Nagkaroon ako ng diferensya sa basketball. Sakit mayaman na ngayon yun eh. Yung ganun, LSS ba yun? LSS ganun. Dati hindi sakit mayaman yun. Tamang ano lang yun. Baliko yung balikat. Ang huli, negosyo. Sabi ko, nakita ko sa Tito Chinko eh, business ang opportunity sa Pilipinas. Kasi kung hindi, mag-aartista na talaga ako eh. Pag hindi pa ako umasenso sa negosyo, artista na to. Kailangan ko maging artista para umasenso sa Pilipinas. Yun nga. Sa awa ng Diyos, nag-prosper naman yung mga business at yan na yung pinagsisigawan ko, negosyo. Pero magsisimula yan sa core gift. Ngayon, yung hipon na sinasabi ko, may market yan. Inisip nyo kasi, leche plan lang maraming market. Yung hipon, walang bibili niyan. Sang katuta ka may gusto ng hipon? Kaso wala nagtitinda. Kasi lahat, iniisip, walang bibili ng hipon. Leche plan, maraming bibili. Sisig, maraming bibili. Pares, maraming bibili. Macaroni, maraming bibili. Pizza, maraming bibili. Ang daming ang bibili. Ang dami nyo rin gumawa. Gawin nyo yung walang gumagawa, pero kahit konti ang naghahanap. Hindi nyo maigi yun ha. Kahit konti ang naghahanap, pero walang gumagawa, yun ang tirahin nyo. Kasi nandun pa rin ang markup. Nandun ang pera, nandun ang tubo. At pag naka-encounter kayo ng konting problema, pigain nyo yung utak nyo. Paano masusolusyonan? Hindi yung tatakbo kayo. Hindi yung i-stop nyo yung business nyo tapos hindi gumagana. Wala na yan. Hindi po ganun ang negosyo. Hindi po malulugi yan hanggat hindi nyo po sinusuko. Magkaiba po yun, mga kasosyo. Pag na-figure out nyo kung paano hindi ni malugi, mapipigure out nyo na hindi na malugi kasi hindi kayo sumusuko. Yung mga una ko negosyo kasi huminto rin ako eh. Katulad ng price war ko sa CCTV. Ang yaman ko sa CCTV noon, first business ko. Ang first client ko si Tito Ching kasi may mga business siya. So, core gift ko po ang electronics. Madalas po ako ma-TV dahil sa robot. Magawa po ako ng robot nung bata ako, nung college ako. Sikat po ako sa TV. Nakalimutan nyo na lang siguro mukha ko. Lagi ako yung interview pag usaping robot. Ako yan. Nandyan ako. Ako yun. Arvin Urubia is the name. Robot? Kontakin mo si Arvin Urubia. Magaling ako dyan. And then eventually, yung tito Ching ko, kailangan ng CCTV. Tapos, tinawagan niya ako. Napanood niya kasi ako sa TV eh. Arvin, magaling ka pala sa electronics. Tinawagan niya ako. Sabi niya, kailangan ko ng CCTV. 2009, wala pang CCTV gano'n dito sa Pilipinas. Marunong ka ba mag-CCTV? Sabi niya sa akin. Sakto, yung pinag-OJT-han ko nung college ako, na dapat hindi ako doon, dapat sa Amcor Philippines po ako. Yung malaki yung allowance. Malaki allowance sa Amcor sa Alabang. Amcor, yes sir. Amcor, malaki sahod diyan. Ngayon, nung check-up, no? Health check-up, may sinat ako.
High blood daw ako. Sabi ko, hindi, ako ang pinakamagaling sa isa sa pinakamagaling sa klase namin sa electronics. Ako ang hindi pwedeng hindi tanggapin ng Amcor. Ganun ako kalupit sa electronics. Pero nung araw na yun, ang taas nung BP ko kasi nga, nilalagnat ako. Hindi ako natanggap sa Amcor. Napakalungkot ko. Wala akong allowance, wala akong pan-chicks. Kasi iba OJT, wala sahod eh. Sa Amcor, malaki sahod eh. OJT ka pala, laki na sahod mo. Ngayon, bumagsak ako sa isang maliit na kumpanya sa Makati. Shoutout Trace Alarm sa likod ng munisipyo ng Makati City Hall. Nandoon yung Trace Alarm. Ang negosyo nila, alarm system. Alarm system ng mga pawn shop, bangko. Yan. So, ano ko doon? Ang liit nung business nila, isang apartment lang. Up and down. Ang gulo, ang dumi, ang kalat. Sabi ko, hindi itong pinarap kong trabaho. Pero pagpapala pala ni Lord na hindi ako nakapasok sa Amcor. Kasi doon ko una nakita na pwede ka pala magsimula ng negosyo kahit yung itsura ng opisina mo, ang gulo. Kahit yung itsura ng business mo, kung ano-anong tambak. Kasi yung nag-OJT ako, doon namatay ang tatay ko. Doon din ko nakita nagpatayo ang mansyon ang Tito Ching ko. Yun yung 6 na buwan na nandoon lang lahat ng realization. Doon ko unang binili yung librong How to Start a Business, 100 Ways to Start a Business in the Philippines. Basta ganun. Surplus lang po siya. Isang magazine sa, doon sa daanan namin papunta sa TUP. Binili ko yon 10 piso. Kasi nag-start na ako na, yung Tito Ching ko, business. Father ko namatay. Yung pinag-OJT-an ko, napakasimpleng negosyo, pero negosyo. Tapos ang istorya pa, chismis to no? Yung 4 na may-ari nung pinag-OJT-an ko, dati silang empleyado nung isang mas malaking alarm system na bumukod sila. So may issue. Sabi ko, may something dito May napipigurot yung utak ko na Okay. Tapos, lahat ng papeles nung pinag-OJT-an ko. Kasi utusan ka dun punta ka sa Ortigas. Akyat ka sa building na to. 37th floor. Maghahatid ako ng invoice. Billing. Maniningil ka. Billing. Ito po, invoice. Ngayon, sana di nila nanonood. Pinapopotocopy ko po lahat ng mga invoice, proposal. Pinag-aaralan ko. Okay, ano ba ito? Proposal? Ito, kontrata? Okay. So, ang singil nila sa isang camera, Amal, 25,000. Sabi ko, alam ko bilihan nito Benta nila sa isang alarm panel, 50,000. Sabi ko, alam ko bilihan nito 7,000 lang to Doon na po nagsimula ang oportunidad sa Utaw. Dahil sa hindi ako natanggap sa Amcor na sobrang depressed ko dahil ako isa sa pinakamagaling sa klase namin, ako hindi natanggap. Bumagsak ako sa parang walang kwentang kumpanya. Pero doon ko pala matututunan alam niyo yung grassroots ng pagninegosyo. Nandun, yung may-ari katabi mo matulog pag lasing kasi nagiinuman kami pag Friday tapos na mag-install, tuwing babalik sa office, inom. Bata pa ako, minom na kami noon. Inom. Tapos katabi kayo matulog yung mga may-ari. Doon ko nakita yung pwede pala to. Pwede pala. Kung hindi ko nakita yon, hindi rin ako magnenegosyo. Kasi kala ko negosyo kailangan may malaking pondo, kailangan may office. So yung opportunity, yung story ng Tito Ching ko, plus nadagdagan ng OJT ko, hindi ako natutong magkabit ng CCTV dun sa OJT ko. Kasi ang negosyo nila alarm system. Ang business na una kong business po, CCTV. Tignan nyo magkamukha lang po yun. Nagkakabit ka ng alarm system, same process pag nagkabit ka ng CCTV. Wala pong CCTV yung OJT ko nun. Kaya nung nag-start ako ng company ko na una kong negosyo, CCTV company, una ako sa laban. Kasi eksperto ako sa CCTV. Kasi ang isa kong robot may nakakabit na CCTV. Makikita nyo, ang buhay po ay pinagduduktong-duktong ng Diyos para makarating ka sa dapat makarating. Yun ang pinaniniwalaan ko. Naka-destin ka doon. Core gift mo yun. Basta ilaban mo kung saan ka dinadala. Huwag kang ihinto. Huwag kang titigil. Huwag kang lilihis. Kasi doon ka linagay May opera ako sa Japan kasi magaling talaga ako maggawa ng robot Tinanggihan ko yung Japan. Kasi nangako ako sa sarili ko na dito ako magpa-prosper sa Pilipinas para bit-bit ko yung watawat ng Pilipinas. Hindi yung nag-prosper ako ng robotics sa Japan, bit-bit ko watawat ng Hapon. Kasi nandun ako Ang yabang ko, dito ako sa Pilipinas. Kung anong tagumpay maabot ko, watawat ng Pilipinas ang itatayo ko. Kaso walang pondo. Yan ang sinolusyonan ko sa buhay ko. How to start a business without any money. Yung totoo ang dami na po ng biktima sa akin. Kaka-search ko sa internet, how to start a business without any money. Maso-search mo lang nung panahon na yon. Networking company. Business opportunity, networking company. Kaya natin ko po lahat yan. Pero hindi ako napasali. Kasi alam ng puso ko may mali May kulang. Hindi ito yung hinahanap ko. Ang hinahanap ko sistema, yung tunay na negosyo. Kaya lagi ko yung tanong sa isip ko, paano mag-execute ng malalaking negosyo kahit walang pera? Paano? Kung huminto ako, wala na ako sa negosyo ngayon. Actually, huminto na po ako. Halos. 3 na negosyo na lugi ko. Ayoko na magnegosyo. So, ang ginawa ko, nag-apply po ako sa call center. Gaya ng alam nyo, isa po ako sa pinakamagaling na mag-English sa buong Pilipinas.
Wala po akong katali-talento sa pag-i-English. Pero nag-apply po ako sa call center. Kasi malaki ang sahod sa call center. Nung panahon na yon, malaki pa. Ngayon, maliit na lang sahod sa call center. Minonopolize na kasi yan. Minorge po lahat ng call center sa Pilipinas at isa na lang may-ari. Ang ending, hindi na sila naglalaban-laban sa presyo ng mga ahente o mga call centers ng mga tao. Iba ng industriya ng call center ngayon. Nung panahon nun, naglalaban-laban ng teleperformance, ang kung ano pa, nakalimutan ko na, mga ACG, mga ganung mga nabutan ko sa mga ahente. So, ang lalaki ng pasahod. Ang laki ng sahod nun. Ngayon, maliit na lang. So, apply ako dun. Kaso, hanggang first interview lang ako. Ikaw ba naman, tanungin ka nung nag-interview sa'yo na, Mr. Arvin Rubia, why we should hire you? Tanongin ko gano'n. Sagot ko dun Because if you don't hire me, I will hire you. Yung mga sagutan ko nun. Baliko na, pilosopo pa. Kasi ang English ko lang, yung mga pelikulang Egoy, no? What's up, Yun lang mga alam ko English, yung mga training ko. Ngayon kasi, medyo mas madalas na nag-i-English. Pero nung panahon na yun, wala. Laki pa ako sa TUP Manila. Tagalog doon. Pag nag-English ka doon, walang pakakausap sa'yo. Ano ka? Iyayamanin? Di kami mayaman sa TUP Manila. TUP din ako. Si Kasosyo Lauris, TUP Manila rin po yan. TUP Manila po ako, proud po ako na lagi po kaming pawis. Well-trained po ako na pagpawisan. Lahat po ng classroom sa TUP Manila nung panahon namin, pagpapawisan ka. Kaya wala po akong artist sa katawan kahit anong trabaho ko noon. Kaya ang una kong negosyo, nagsusuot ako sa kisame. Bilad ka sa araw, nagkakabli ka ng CCTV, walang arte-arte. Kasi train po kami sa TUP na hindi ko alam kung pinahirapan talaga kami sa TUP yun. Pero sa lahat na naging aplikante ko, hindi naman sa inaano ko yung iba, no? TUP talaga iba Ibang palakad sa TUP Wala nang arte, magaling pa, mura pa. Hindi, joke lang. Basta madiskarte, no? Basta ibang palakad sa TUP. Marami na ako nakasalumuhang ibang aplikant. UP, Lasal, Ateneo. Wala, magagaling naman. Pero may something sa training namin sa TUP na wala talagang arte. Kahit anong pabili mo, pabili ka ng isang plastic na tabo. Walang arte yan. Pero yung iba, ayaw. Iba. Pero TUP iba talaga Parang tinanggal sa katawan mo yung arte, tinanggal sa katawan mo yung kahit anong reklamo, di yung diskarte, talagang train ka, kasi usapan doon, wala tayong pera para tayo gagawa ng project. Ano ba project namin doon? Wala pa hong Grab na application, wala pa pong Waze. May application na po kaming mapa doon sa TUP Manila. Wala pa pong self-driving car na napag-uusapan, gumawa na po kami ng self-driving car sa TUP Manila. Anong nangyari? Walang pondo Ano? Iiyak na lang ba ako? Iiyak na lang ako? Walang pondo sa Pilipinas. Walang yaman dyan. Bahala kayo dyan. Hindi. Tuloy pa rin ako. Marami pa rin akong gagawin na noong ko pa dapat ginawa. Pero nagpo-focus ako kung saan ako dapat magsimula ngayon. Paano ko to gagawin kahit walang pera? Paulit-ulit na tanong hanggang dumating na ang sagot. Siyempre, bibigay din ni Lord ng sagot. Hindi pwedeng hindi. Sabi nga, di ba? Ask and you will receive. Ngayon, sagot na. Di ba? May sagot na. Paano magsimula? Kahit gaano kadayo. Kung sumuko, wala ang binegosyo. Wala yan. Stop na yan. Walang nangyari. Sabi ko sa inyo, nasa problema ang oportunidad. Kung may na-encounter kang malaking problema ngayon, ang hirap kausap nung kapartner mo, o kaya ang hirap ng utang sa bangko, o kaya hindi mabili yung product mo, kahit anong problema mo ngayon, huwag mo tatakbuhan. Huwag. Kasi yan yung pera. Di ba naghanap ka ng pera kung saan kikita? Pues, pag may in-execute ka, sabi ko, execute ka lang. Kasi gusto ko may ma-encounter kang problem. Kasi yung na-encounter mong problem, yan ang magpapayaman sa'yo. Maniwala kayo sa akin, mga kasosyo. Hindi ako umasenso ng una dahil sa mga invention ko. Umasenso ko ng una dahil nasolusyonan ko yung isang problemang napakabigat. Paano magsimula ng walang pera? Maniwala kayo sa akin. Hindi lang ako tumakbo sa problema. Sabi ko sa inyo, hanap ako ng hanap. Lahat ng investor kinausap ko, lahat ng halos bangko, pinasukan ko. Kaso wala nagbigay sa akin ng pera. Bakit? Ngayon ang tanong, paano magsimula, mag-execute ang negosyo kahit walang magbigay sa akin ng pera? Nasa tanong ang sagot. Dati ang tanong ko, saan kukuha ng pera? Saan kukuha ng investor? Yun ang tanong ko. Wala. Problematic. Balitan ko yung tanong. Paano magsimula ng negosyo nang walang pera? True enough. The question is right. Bumaba ang sagot. Hindi sasabihin sa iyo ng Diyos ang sagot ng hindi mo tinatanong. Ask and you will receive. Itanong mo is ihingi mo at matatanggap mo. Nagbago ang tanong ko, sumagot ang Diyos. Buong buo. Okay, ayos. Ito na yun. It's time to execute. It's time to practice. Pre-practice ko muna. Yung napatunayan ko, andito na tayo. Walang magre-reklamo dito kasi yung RV di ako mapag-start, wala akong pera. Hindi pwede yan. Ang dami na nagpatotoo. Ang dami na nagpatotoong kasosyo kahit walang pera nagsimula. Ang lalaki na ng kinikita ngayon. Hindi isa. Ilang kaya? Hindi 100? Ayokong computein Basta alam ko madami. Basta alam ko madami. At alam ko paparami pa ng paparami. Kaya wag yung tatakbuhan ng problema. Si kasosyong Chris, ang problema nila, hindi pagbebenta ng real estate. Ang problema, lumihis kayo sa core gift nyo at lumihis kayo nung nagka-problema kayo ng isa. So ano dapat gawin? Kasosyong Chris, ayon sa sermon ko, anong naisip nyo ngayon ni Mrs.?
palupitin yung naunang negosyo, Okay? talunin yung mga kakumpetensya. Hindi talunin. Iwanan ang mga kakumpetensya. Iba kasi yung talunin. Pag talunin, parang sabayan mo. Ang Ah, tinuturo natin dito, wag yung sabayan. Ungusan. Angatan nyo. Yung parang angat kayo, hindi nyo na sila kalaban. Bahala kayo maglaban dyan, pero angat kayo. Hindi kayo mapantayan. Iba level nyo, ganun. Iba division nyo. Yun ang sinasabi ko, lupit. I-up nyo yung game nyo na hindi na sila makasabay. Wag nyo silang papantayan. Iba yung laban na may kapantay ka. Ang sinasabi ko, maging iba kayo, maging malupit kayo, maging iba kayo, ibang klase kayo. Alam mo yung hindi mo ma-describe? So dapat yung product namin i-improve namin na kumbaga hindi lahat makakagawa. Pare. Ah, Mahirap gawin, hindi basta-basta makokopya, wala pang nananalo, isa yan, wala pang nananalo. Actually, Napakalaga nun, ha? sinundan namin ng yun yung leche plan na yun. Nung Ah. nakita namin na marami na, Hmm. sinundan namin ng ubi leche Ganun din. para dalawa yung natitikman ng tao. Ubi leche, lahat din ng marunong Marami na mag-leche din plan, gumawa. kaya rin Kasi Ubi leche. madami rin gumawa ng ubi. Isip pa, tapos sumuko na kayo. Actually, hindi naman give up na give up. Ang nangyari nga lang kasi, parang naging thinking na namin, last quarter siya malakas, doon kami aarangkada ng negosyo. Yung January to third quarter, talagang nangyari. Itong 2020, 2019, 2020, ala na. Wala talaga kasi lahat talaga pinutak. Mm. Lahat ng marunong magluto, nag-online selling ng Mm. pagkain sa online. Pero nung 2017, 18, and yung mga first quarter ng 2019, yan talaga yung namin. Yung sabi ko, time namin. Alam nyo kasi, kaya kayo nagsimula ng real estate. 3 months pa lang. Kumbaga, explore. Okay, ganito ang realidad. Ito nakikita ko mga kasosyo, no? Mm. Pawala na po yung mga putyo-putyong online seller ng pagkain sa online. Nagsawa na po sila. Pagod na po sila. Mm. Ngayon, magsimula ulit kayo ng food business. Pero, palupitan na. Kasi lahat na nag-food business, karamihan, walang kwenta. Bawa sinabing, cheesy macaroni. Lintik di mo na malasahan yung macaroni. Puro cheese. Bawa, spicy crab. Walang lasang crab Puro spicy Wala sa hulog Ibig sabihin, ang masarap, yung halos hindi mo nalalasahan yung, alam mo yung, ang pagkain na masarap, halos hindi po ako magaling sa pagkain pero si President Jet kasi napakahusay sa pagkain nun. Chef po yun sa Imperial Hotel ng mahabang panahon. Pero ang core gift niya talaga, hobby niya yung pagluluto. Ang core gift ni President Jet talagang sa arts. Champion ng national champion yan ng mula elementary yan hanggang high school. Laging champion ng ng drawing contest sa buong Pilipinas. Kaya hindi na-kick out yan Ako na-kick out ako nung high school, nakipagsuntukan kami, rumble kami. Hindi na-kick out si President Jet kasi nagdadala siya ng dangal sa school namin. Ang problema, wala akong dangal na dinala sa school namin kaya ako kick out. Si President Jet, kasosyo ko sa Carco, presidente namin doon, hindi na-kick out. Kasi pag na-kick out siya, kahiya-hiya yung buong school namin. Ako, wala naman ako inambag sa school namin Ano lang ako doon wala lang, bully-bully lang tayo So kick out ako. Pero magkaka-level kami nila President Jet. Yun na istorya. Pero ngayon napunta si President Jet, magaling talaga siya magluto. Pero ang core gift niya talaga sa art. So ang galing, nakita niyo yung pundasyon namin sa Carco, illustration design ni President Jet at saka yung pagiging computer enthusiast ni Engineer Ome. Nag-combine sila, yun ang puhunan namin sa Carco. Malupit. Nagsimula kami, wala pang ganun sa online. Okay. So, yung mga pagkain kasi dati, alam mo yung sinuportahan mo yung kaibigan mo. Pag order mo ng baked sushi, no? Di sarap sa picture, sarap. Dumating na sa'yo, ito na. Pagtingin mo, scam! Scam! Ba't ganito lasa na ito? Sa mahal pa. Yung gusto mo sumuporta, pero yung mga pinadadala sa yung produkto, sa picture lang maganda. Pagtingin mo, wala talagang kwenta. Ngayon, naubos na yon. Kaya pag nagsibalik kayo mga marunong sa food ngayon ngayon marunong na, ay ngayon nauubos na yung mga nagtatry lang. Angat na kayo ulit. Pero recommend, be original. Be hindi unique Be malupit. Kaya malupit. Sa dami na nagle-leche plan, ewan ko, paano pa kayo maging malupit doon? Siguro mag-isip lang kayo ng iba. Yun nga sabi ko nga sa inyo, ang yayaman sa food yung makaka-invento, magpapasikat ng relleno, bangus. At saka nung hipon, na isang bandehadong hipon. Kung matawag yung, paniwalaan nyo ako. Mag-post kayo na 3 buwan, imbentohin nyo lang yung rellenong pinakamasarap. Basta. There's a power on focus, mga kasosyo. Alam mo yung, pagpipili ka ng negosyo o susunod mong i-venture, isipin mo rin yung market, yung competition. Ang unang tanong lagi ko iniisip, kaya ko pa bang maging number 1 sa bagay na yan?
Pag ang sagot nyo oo, go. Pag ang sagot nyo hindi, huwag nyo natakin yan. Halimbawa, si Tulpo na lang. Si Tulpo ngayon, si Sir Rapi Tulpo. Nagsimula yan. Actually, si Rapi Tulpo po ang pinakalaos. Ang pinaka hindi sumikat sa Tulpo Brothers. Alam niyo ba yon? Ang sikat na sikat dyan, si Ben Tulpo at saka sino pa, may isa pa po eh. Si Sir Rapi Tulpo po ang nakikita ko dyan. Sino? Erwin yung hindi sumikat. Si Erwin? yung dalawa. Erwin at saka si Ben. Sila yung dalawa ang sikat na Tulpo. Opo lang. Si Sir Rapi, mapapansin nyo dati, hindi siya ganun kasikat na Tulpo. Although Tulpo siya. Tulpo Brothers yan, tatlo yan. Ngayon, linatag ni Sir Rapi yung concept na ganun. Yung nagsusumbong ka online tapos susolban mo, ganun. Pumalo si Sir Rapi Tulpo kasi may linapag siyang kakaiba na wala pa. Ngayon, maraming gumaya. Actually, halos ginaya rin ni Sir Ben Tulpo yung concept ni Sir Rapi eh. Siyempre, magkakapatid sila. Oh, tol, gayahin mo to, ganyan. Palo to, ganyan. Although pumalo rin naman, millions of subscriber din. Pero si Sir Rapi Tulpo yung in action. Talagang dire-diretso, ilang subscriber na, millions na o ano. Kasi nauna siya, naging original si Sir Rapi at naging number 1 siya doon. Ngayon, may gustong gumaya kay Sir Rapi. Ngayon, ang unang tanong, o kahit ako, gusto kong gayahin si Sir Rapi, ganun din, parang ganyan. Magtatanong kayo sa solusyonan natin. Ganun na concept. Ang tanong ko kagad muna, kaya ko pa bang talunin si Sir Rapi? Kaya ko bang talunin? Kapag ang sagot ko sa sarili ko, hindi ko na matatalo yan. Diyan na yan number 1 na yan. Pues hindi na yun ang gagawin kong business. Hindi na yun ang gagawin kong execution. Ba't ko pa ilalaban yan? Hindi na ako magiging number 1 dyan. Sa ibang larangan, isipin mo muna, kaya ko ba talunin to? Kaya. O yan, saka mo perse. Ngayon, leche plan. Kaya ko ba maging number 1 sa leche plan? Pag mukhang malabo, wag na. Kaya mo ba maging number 1 sa Chicken Joy? O sa chicken? Pag mukhang malabo, wag na. Kaya mo bang maging number 1 sa Rellenong Bangus? Wala pa halos number 1 sa Rellenong Bangus. Maging number 1 lang po kayo sa isang bagay. There's a power in one. Maging pinakamagaling lang kayo nagbi-beatbox, sikat na kayo ngayon. Tanyo yung dalawang bata sa probinsya. Mas sikat pa yung kaysa sa atin dito. Sobrang sikat yun. Yun nga kilala ni Will Smith. Ako hindi ako kilala ni Will Smith eh. Maging malupit lang kayo sa isang bagay. Yan po ang magdadala sa inyo sa next level. Isang bagay lang at huwag kayong titigil hangga't hindi kayo natatapos. Hangga't hindi hindi naging matagumpay, huwag kayong titigil. Pag may problema, solusyonan. Kasi nandiyan ang tunay na pera sa mga problema. Eto si Elon Musk, nakakatawang istorya. Si Elon Musk gustong gumawa ng spaceship, pero ang kailangan ni Elon Musk, pondo ng gobyerno, pondo ng NASA. Kilala niyo naman si Elon Musk, di ba? Gumagawa ng spaceship. Ang unang plano po ni Elon Musk para makilala sila ng gobyerno na kaya talaga nilang gumawa ng spaceship papunta sa Mars, no? Ang plano nila, magpalipad ng hayop papunta sa Mars. Tapos pag nakita ng NASA na may hayop sa Mars, edi yung NASA, sabi nila, ay mukhang masyadong immoral na hayop yung padala natin sa Mars. Tapos mamamatay na lang siya doon. Hindi magandang istorya. So ang next plan nila, mga halaman. Ito plano natin, sabi ni Elon Musk. Magpapalipad tayo ng mga halaman papunta sa Mars. Tapos pag lumapag yung halaman doon, tapos pinicture natin, pag nakita ng buong mundo, ma-inspire sila na pondohan yung yung spaceship company natin. Kasi may pondo talaga gobyerno sa spaceship eh. Yun. So gumagawa na sila ng spaceship. Ngayon, may problema. Ang mahal ng cost, ilang stage kasi ang papunta sa Mars. Una, mula sa lupa, papunta sa outer orbit ng mundo. Yung lalabas ka lang ng mundo. Mula dun sa labas ng mundo, zero gravity na. Another stage ulit yun, papunta na sa buwan o kaya papunta sa Mars. First step pa lang yung mula sa lupa, papunta dun sa outer orbit, yung wala ng gravity. First level pa lang yun. Ang problema nila Elon Musk, pagkamahal-mahal ng cost mula sa lupa, papunta dun sa orbit, papunta dun sa mga satellite, yung nandoon ka lang sa labas ng mundo. Sobrang mahal. Sobrang mahal talaga. So yun ang problema nila. Yung problema na yun, yun ang sinulusyonan ni Elon Musk. Sabi ni Elon Musk, scratch yung idea. Huwag tayo magdala ng mga halaman sa Mars. Ang solusyonan natin, pamurahin natin yung pagpapalabas ng spaceship mula sa lupa papunta sa orbit. Kasi nakita niya na ang NASA, pag nagpadala ng pagkain sa space station, gumagastos ng pagkamahal-mahal. Ang mahal. So sabi ni Elon Musk, kung makakaimbento tayo ng paraan para umalis sa lupa, papunta sa outer space, ng mura lang, magiging customer natin yung NASA. Magbabayad sila sa atin para i-deliver yung mga pagkain ng mga astronaut sa space station. So dahil sa problema na yun, doon nagsimula ang negosyo ni Elon Musk na SpaceX. Pinatunayan nila na kaya nilang magpadala ng mga cargo sa space station ng fraction of a cost dun sa cost ng NASA currently para magpalipad ng spaceship sa orbit. Dati kasi, pag nagpalipad ng spaceship mula sa lupa papunta sa orbit, yung spaceship na ginamit, tinatapon na. Tatapon na sa space. So wala na yun.
Si Elon Musk, sinolusyonan niya. Yung spaceship na ginamit sa lupa, papunta sa outer space, babalik sa lupa para magamit ulit. So ilang milyon ang natipid nun. Kaya ang mura nung benta ni Elon Musk ng spaceship or trip lang, one line trip, magpapadala ng mga makina o kaya pagkain yung NASA sa astronaut sa space station, magbabayad yung NASA sa company ni Elon Musk. Ayun ang negosyo ni Elon Musk at pre-sell niya po yun. Nagbayad muna yung NASA sa negosyo niya bago nila ginawa talaga yung spaceship. Pre-sell po yun mga kasosyo. Nag-solve po ng problema si Elon Musk. May iba silang plano, may iba silang pangarap, pero hindi sila tumigil na solusyonan yung mga problema. At yung problema, yung oportunidad. Ngayon, may cash flow na yung SpaceX ni Elon Musk. Dahil may cash flow na sila, may customer sila, yung NASA, ang dami nilang pera. Ngayon, may tumawag na kay Elon Musk. Sino yung tumawag? Yun yung sinasabi ko sa inyo na mga higher banking, na mga investor. Kaya naging isa sa pinakamayaman si Elon Musk, hindi dahil nag-ipon siya. Dahil nag-execute siya, nag-solve siya ng problema na na-encounter nila sa gusto talaga nilang pinakagawin. Kaya ang dami na ng pera ng SpaceX. Kaya may project na silang spaceship papunta sa Mars. Spaceship ba kagad ang ginawa nila papunta sa Mars? Hindi. Sumulusyon sila ng problema na totoong problema ng NASA. At nakamura yung NASA. Pero ang mahal pa rin nun ha. Hindi mura yun na 80 pesos. Hindi yun 4,999. Kahit mura yun, mahal pa rin yun. Ang punto mga kasosyo, nasa problema ang tagumpay. Prinisel po ni Elon Musk yun mga kasosyo. Basahin nyo yung libro niya nakaganon siya, tas may racket. Nakalimutan ko na yung title. Basahin nyo yun. Kaya pag nakita nyo yung pre-sale, sa lahat ng nagtagumpay pre-sale, yung mga kotse ni Elon Musk na electric cars, pre-sale din po yun. Alam nyo bang binenta niya, gumawa sila ng prototype. Tapos binenta niya sa mayayaman. Yung mga artista, siningil niya muna yun. Siningil niya yun. Sa kanya lang ginawa yung mga kotse. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, reviewin nyo yung history ni Elon Musk. Pre-sale po ang solusyon mga kasosyo. Hindi talaga pere. Paano mo papatunayan na sobrang naniniwala ka sa plano mo na kahit wala kang pera gagawin mo pa rin? Ngayon, pag napatunayan mo yan at napakita mo yan sa mga taong nasa sa taas, nasa level 3, alam nila na isa kang entrepreneur. Tatawagan ka nila at sasabihin nila sa'yo, babakas ako sa'yo dyan. Kasi alam ko entrepreneur ka. Alam kong pag nagka-problema ka, hindi ka susuko. Alam kong pag naubusan ng pera ang kumpanya, alam kong hahanap ka ng paraan. Maski sa inyo, hindi ako mag-i-invest sa inyo hanggat hindi ko nakikitang napatunayan nyo na nag-execute kayo ng walang pera. Hindi ako mag-i-invest sa inyo hanggat hindi nyo napatunayan na nasosolve kayo ng problema ng hindi dahil sa pera. Pag nakita ko sa inyo yun, ako isa sa tatawag. Kung hindi man ako tumawag, basta magtiwala po kayo, may tatawag. Parang mystic masyado, no? May tatawag sa akin. Sino kayo tatawag sa akin? Tatawag si Kasosyo Arvin. Pero totoo ganun po talaga mga kasosyo. May nanonood, may nakatingin, may nagmamasid. Alam niyo yung graduate ng mga Lasal? Graduate ng Ateneo, graduate ng UP, ang tinapos MBA. Alam niyo ba karamihan ng mga yun, ano ang trabaho? Ang trabaho ng mga yun, maghanap ng pag-iinbesan. Nagmamasid sila. Tinitignan nila kayo, tayo. Nakatingin sila sa atin. Ito si Arvin Urubia. Okay to Re-reviewin nun yung mga negosyo ko. Okay, kausapin natin to. Opera natin to. Ayos yan. Entrepreneur yan. Kasi trabaho nilang maghanap ng paglalagyan ng pera na magbabalik ng multiple times yung investment nila. Isipin nyo, saan nilalagay ng mutual funds yung pera nila? Saan nilalagay? Ano, nilalagay sa bangko? Ano, iniipon nila? Ang PhilHealth, pag naglagay ka ng pera sa PhilHealth, anong kala nyo, iniipon lang ng PhilHealth yung pera nila sa bangko? O sa isang aparador? Tapos pag may nangailangan, maglalabas silang pera? Ginagastos nila, pinapaikot nila yon sa mga marunong magpaikot ng pera. Ang pangarapin nyo, wag mag-ipon sa PhilHealth o sa SSS. Ang pangarapin natin, tayo yung ponduhan ng mga ipon ng perang yon. Mamili kayo nag-iipon o kayo yung dadaluyan ng ipon. Dito tayo sa kabila. Una sa lahat, kasi mababait tayo. Pangalawa, deserving tayo. Pangatlo, dahil gagamitin natin yung yaman sa ikakabuti ng Pilipinas. Hindi yung ninoloko tayo ng ilang grupo ng mga tao. May isang maliit lang na grupo na nanloloko sa ating lahat. Yung mga galit tayo sa scammer, may scammer na isa. May scammer na pangalawa. May scammer na pangatlo. Manilang yung mga scammer na yan. Ang tatalunin natin, yung mga scammer na magkakakilala, na magkakakampi. Alam niyo ba ba't ang hirap patumbahin ng mga manloloko sa bansa natin? Kasi magkakakampi silang manloloko. Lahat tayo linoloko. Ngayon, kampi-kampi sila, kala natin, totoo. Kaya galingan nyo, alamin nyo kung anong panloloko, wag kayo papaloko, dahil pag nakarating tayo sa level na yon, labanan na. Kayo na magdesisyon. Nasa tabi ko ba kayo sa labanan na yon? O nandyan pa rin kayo nagdidesisyon kung magdadagdag kayo ng shawarma sa tinda yung burger? Magdesisyon kayo kung anong laban ang gusto nyo. Kung saan nyo gusto ubusin yung buhay nyo. Doon sa taas, na mababago natin ng pihit, o yung tamang yaman lang, tamang mansyon lang, tamang pajero lang, tamang may 5 million lang na ipon. Wala pong kwenta yun sa susunod na henerasyon.
Wala pong kwenta yun. Although success na yun sa iba, pero hindi po yun ang pinapangarap kong tagumpay natin mga kasosyo. Yung may mababago, yung basta may mayayanig, basta may makakalaya, basta yung tagumpay na mapapawaw yung iba. Na paano niyo nagawa yun? Paano nangyari yun? Basta yung tunay na tagumpay. Hindi yung tagumpay na nakapag-trip around the world ka lang. Hindi yun mga kasosyo. Ha? Hindi yun. Hindi yung tagumpay na may paradahan lang yung bahay mo ng 4 na kotse. Hindi yung ganong klaseng tagumpay. Ibang level po mga kasosyo. Yung nandoon. I pray, hindi po kayo malito na ang hirap naman nun. Hirap. Ang pinagdadasal ko, makita nyo yung nakita ko. Pinagdadasal ko na mailatag nyo sa buhay nyo yung nakita ko. Yung pinakita sa akin ng Diyos na, pwede pala eh. Ito yun eh. Ba't walang nagsabi? Kasi gusto nila sila lang. Gusto nila sila lang. Ang problema, iba yung puso nila. Iba yung puso natin. Kaya tayo dapat umakyat doon. Tayo dapat ang pumasok sa Manila Hotel. Tayo nando doon sa kwarto na yun. Kung saan usapin na yun, tayo dapat na nandun. Bakit? Kasi ibang training natin. Ang training natin mula sa wala. Hindi tayo nagmula sa meron. Mula tayo sa wala. Kaya ayusin natin to Pilipinas dahil ang daming bata dito na malaki oportunidad. Nakakalungkot. Ako yung isang bata na yun eh. Ako yung isang bata na may malaking oportunidad. Ako yun eh. Kaso wala akong oportunidad eh. Nakakalungkot kasi maaaring si Kasosyong May din yun. Maaaring si Kasosyong Lon din yun. May batang malaki ang oportunidad. Pero walang naging opportunity. Yun ang binabasag natin. Kahit tayo yung walang oportunidad, yung susunod na henerasyon, tayo magbibigay ng oportunidad. Kaya kailangan nating galingan. Tayo yung deciding factor. Kung yung susunod na henerasyon, ganito pa rin ba ang buhay nila? Kung anong buhay natin ngayon? Nag-OFW, nagbebenta online, hirap na hirap tayo sa pondo, laging may utang. Kung anong buhay natin ngayon? Tayo magde-decide ngayon ha, sa window of time natin. 30 years lang ang window of time natin. After this 30 years natin, na tayo ang may chance ang mabago. Kung hindi natin ito mabago, yung susunod na henerasyon, ganun pa rin. So 30 years na naman na ganun. Kaya trabaho malupit tayo. Kasi pag di natin ito naayos, yung susunod na henerasyon, yung mga anak natin, ganun pa rin ang laban. Hindi maka-execute ng walang pera. Mag-abroad, di ba sa mag-abroad, pero kailangan mag-abroad. Kailangan. Iba yung gusto sa kailangan ha. Mag-abroad kasi gusto. Pero kung kailangan mawalay sa pamilya, mahirap. Dalangin ko yung pamilya magkakasama. Kasi iba ang pamilya pag magkakasama. Kaya dalangin ko na mabago natin ang henerasyon. Para yung mga pamilya sa Pilipinas, sama-sama. Diba? Wala namang problema ang OFW eh. Pero huling henerasyon na natin to. Na mag-abroad kayo dahil kailangan. Pag ginalingan natin, yung susunod na henerasyon, mag-abroad kasi gusto. Magkaiba yon. Kaya galingan natin. Yung mga OFW ngayon, kasama kayo. Yung mga nandito sa Pilipinas, kasama kayo. May problema ka sa negosyo, kasama ka. Hindi ka pa nagsisimula sa negosyo, kung gusto mong sumali, magnegosyo ka na. Kung may negosyo ka na, mag-focus ka. Hintayin mo yung tawag ko. Tatawag ako. Kung hindi man ako, may ibang tatawag sa'yo. Maniwala kayo sa akin. Ayos mga kasosyo, galingan natin ha. Kaya si Kasosyong Chris, ang payo ko lang, solusyonan ng problema. Pag sinolusyonan natin ang maling problema, walang magbabago sa buhay nyo, Kasosyong Chris. Tulungan kita makabenta ng real estate. Ano naman, hindi nyo core gift yan. O after nyan, magagawa nyo ba level 3 ang business na yan? Yun ang pa isang tanong. Yun nga, isa pa. Hindi nyo siya magagawang level 3 kasi side job nyo lang yan eh. Hindi naman lang side job nyo yan. Diyan kayo kumikita. Okay lang yan. Pero kung may tututukan kayo ng talino nyo, yung something na nakalinya sa inyo, tingin ko yung pagkain yun. Tuloy nyo pa rin yung pagbebenta dyan. Galingan nyo pa rin. Pero wag nyong kalimutan, itapon yung binigay ng Diyos na talento sa kaasawa mo o sa'yo. Tama. Then, hindi naman namin totally give up si Leche Plan. Basta sabi ko nga, nangyayari last quarter of the year doon siya mahataw. Pero, yan, based sa mga sinabi mo, actually, hindi lang dapat pang last quarter. Kumaga, solusyonan talaga na maging year-round yung business. Thank you. Sige, yun lang Kasosyong Salamat. Chris. Hindi kita natulungan Salamat, sa isa mong problema pero I Actually, pray na mas naliwanagan kayo sa sitwasyon nyo. Actually, nasagot din. Nagme-message ako sa iyo sa Facebook pero sabi nga dito yung tamang forum to answer. And actually nasagot. Salamat. Yan. Salamat Kasosyong Chris na nakausap ka namin dito. Malupit. Kasosyong Lon!